You like torta? Bro? Torta! Ay, tara eh. What I mean. Ito yung gusto mo? Torta? Ako na eh. Kaya kuan pagod. Torta to? Ito guys. Torta. Ito. Torta. Ito. Torta. Yo, what's up mga boss? Good morning. So, kagigising lang namin. So, anong oras na ba, madam? 11:30. 11:30 na. So, 11:30 na kaming gumising dahil kanina meron pala ako mismo meron akong inasikaso yung sa signage namin sa Mandawi branch namin. Medyo late na kasing dumating yung nag-install sa signage. So, dahil galing pa sila sa malayo and then siguro almost 6 na akong dumating dito. Tapos, ayun, medyo inaantok pa nga ako ngayon. So, ngayon guys, kain muna tayo. Madam, tayin mo ko. Saan ba tayo kakain? Ng brunch. Ang tawag dyan? Brunch? Oh, brunch kami ngayon. May karinderya. Hanap tayo ng karinderya guys. Lakas ng hangin. Para may bagyo ata ngayon. Lakas ng hangin guys. So hanap muna kami ng karinderya. Medyo late na tayong gumising. 11:30. Lakad-lakad lang. Meron dito pungko-pungko. Yan yung pungko-pungko guys. Dito sa Cebu. Yan yung sikat na street food. Yung kumakain ka lang sa gilid Ng daan. Pungko-pungko. It means ano siya, yung nakaupo ka lang. Ayun. Okay, paano ka ba kakain? Higa. Pwede ka namang kumain na nakatayo. Yan yung very common na street food dito sa Cebu. Medyo malakas yung hangin guys. Sana hindi uulan. Hindi ba bagyo? Ano ba yung plan mo na ulam natin mamaya? Ulam? Ko alam. Hindi mo pa alam. Gusto, favorite ko kasi yung corned beef. Corned beef. Bakit? Sa favorite nyo lang yun. Kahit, breakfast, lunch, and dinner ko kakainin, hindi ako magsasawa. Ako, simpleng ano lang. Gulay. Okay na ako doon. Buko juice. Hanap kami ng tatanggap ng bayad na GCash guys. Wala kaming cash talaga ngayon. Oh. Moyong ko. Ngayong. Kikaon eh.
Kani ko ah. Duha ka rice. Kaya gana nila. Lakas ng hangin, no? Cheers! Cheers! Cheers to a longer life. More sales. More sales to come daw. You like torta? Bro? Torta! Ay, tara eh! What I mean. Ito yung gusto mo? Torta? Ano na ito na eh. Kaya kuan pagod-pagod. Torta to? Ito guys. Torta. Ito. Torta. Ito. Torta. Buang. Ice cream. Bali tulo ni kapanbok. Pineapple, sa Kuko. kabayan, o sa kakoko. Mm. Dagan na kay kagibuhi, ma'am. Hello mga boss, so let's go for a quick run muna. Ayos. Ayun, so just finished the 5 kilometers run. So ano lang, quick run lang 'yon mga boss, no. Kaninang umaga pagkagising ko, sobrang sobrang lamya ko. Parang wala akong gana na magtrabaho. So ayun, siya, early morning, kumbaga parang walang buhay yung
yung pagkagising ko. So siguro meron talagang ganong araw no na hindi mo talaga feel na magtrabaho kahit na gustong-gusto mo magtrabaho pero yung katawan mo talaga ayaw na talaga, wala kang magagawa eh, 'di ba? And then it happened mga boss no na kaninang umaga merong konting chaos lang sa company. Siguro misunderstanding lang, ganun. Ang nangyari kasi doon mga boss, parang napagalitan niya yung isang tao under niya. And then, ang pinakadulo naman pala is hindi naman pala kasalanan ng tao. Kasalanan yun ng other department. So, later na namin nalaman na hindi niya pala yun kasalanan nung nag-double check na ako sa history. Ayun. So, kagandahan naman doon mga boss no, yung isa sa leader namin is she admit na nagkamali siya doon and then meron siyang sense of accountability. Moral lesson lang talaga sa story na yun mga boss is ako bilang leader nila sometimes kahit na nakikita mo na ganun yung nangyayari sa business mo, sometimes as a leader you don't have to meddle agad-agad. Hindi mo kailangan na ikaw yung magsosolve ng mga bagay-bagay, mga problema, mga misunderstanding sa loob ng business mo, no? Hindi mo kailangan na ikaw mismo yung gagawa ng paraan para ma-solve yan. Kadalasan, hayaan mo lang sila na ma-fix nila yung problem nila. Sometimes ganun lang yung solution na hindi mo na kailangan na pakialaman. Okay? Sila na mismo yung magsosolve niyan. Okay? Pero there are some cases na kapag yung mga problema is hindi na kayang i-solve ng mga tao mo, syempre, doon ka papasok. Pero kung yung trabaho talaga natin as a leader, as a founder, is to observe natin yung mga tao natin and then allow them to fix the problem, no? Allow them to use their brain para ma-solve yung mga problema sa company. So ayun, kahit na kanina sobrang pagod ko. So tamang-tama no, dahil hindi talaga nagpa-function yung utak ko. Gusto ko lang matulog, so hinayaan ko lang yung sarili ko na matulog lang talaga, matulog. And then, observe ko lang sila. Minsan, bibigising ako, tapos, check ko yung namin, sa mga conversation, sa system namin, kung ano yung mga nangyayari. And then, tiwala naman ako na kaya naman nila. So, ganun ka-importante yung, alam mo yun, yung meron kang mga leaders na maasahan mo. Especially, no, during downtime. Especially kapag wala ka sa business mo. Ganon ka-importante na meron kang mga leaders, meron kang mga managers na sila yung nag-take in charge sa business mo. Dahil hindi naman araw-araw nandun ka. Hindi naman araw-araw ganado ka magtrabaho. Nang sa ganun, at least ikaw as an owner, ikaw as a founder, you have the time to think on other strategies. Kung ano man yung bagay na tinatrabaho mo ngayon, kung ano man yung mga plano mo sa negosyo mo, at least meron kang oras dyan na malalaan dyan dahil hindi na-consume yung oras mo sa mga simpleng bagay na kaya namang isolve ng mga tao mo. So, ayun lang. Pinaka ko lang talaga ngayon is ganun ka-importante po yung mga leaders natin sa ating organization. So, it's really important for us to train. It's really important for us to mold our people na maging isang magaling na leader dahil isa sila sa tutulong sa iyo para ma-achieve nyo yung mga plano nyo sa negosyo. So, ayun lang.
naniniwala ako mga boss na our greatest asset talaga is yung mga employees natin. And with the right leaders na nandyan sa organization mo, malayo yung mararating talaga ng grupo nyo. So, ayun lang, no? Pasensya na, medyo wala akong ano ngayon. Wala talaga ako maisip ngayon kung ano yung i-content ko. So, anyways, naka-jogging pa ako kanina and then at least, no, nakapagpapawis man lang. So, ayun lang mga boss. If meron kayong mga comments, meron kayong suggestions, please comment down below. So, ayun mga boss, no, meron talagang mga araw na ganito na wala kang, parang naka-idle mode ka. Ano lang, passive lang. So, meron talagang ganong moment. So, comment ka sa baba mga boss kung ano yung mga ginagawa mo pag aabutin ka sa mga ganitong panahon sa buhay mo na parang ayaw mong magtrabaho, gusto mo lang matulog. Okay, so baka ako lang ganito. Okay, so see you on my next vlog mga boss. Bye-bye!